Ito ang dahilan kung bakit hindi mo pwedeng basta-basta isantabi ang isang kampyon. Noong Sabado ng gabi sa harap ng mahigit 12,000 fans sa MOA Arena, ipinakita ng Creamline Cool Smashers kung bakit sila ang gold standard ng Philippine volleyball. Akala ng marami, tapos na. Akala ng PLDT, hawak na nila ang panalo. Pero sa dulo, nanaig ang tinatawag nating championship DNA. Mula sa bingit ng pagkatalo, bumangon ng Creamline para lunurin ang PLDT high-speed hitters sa loob ng 5 sets, 22-25, 27-25, 19-25, 28-26 at isang dominanteng 15-10 sa decider. Sa video na ito, hihimayin natin kung paano ninakaw ng Cool Smashers ang larong ito at kung anong nangyari sa collapse ng PLDT. Pag-usapan muna natin ang laro. Hindi ito naging madali para sa Creamline. Sa unang 3 sets, kontrolado ng PLDT ang tempo. Madanda ang distribution ni Kim Fajardo at buhay na buhay ang opensa ni Alea Malalwan at Savvy Davison. Pero ang turning point, ang dulo ng 4th set. Hawak na ng PLDT ang match points. 1 puntos na lang, upset na sana. Pero dito pumasok ang grit at poise. Habang ang PLDT ay tila nag-iingat para hindi magkamali, ang Creamline naman ay naging agresibo. Nag-step up ang kanilang floor defense sa pangunguna ni Kyle Atienza na nagbigay daan para sa kanilang counter-attacks. Noong nakuha ng Creamline ang 28-26 win sa 4th set, alam na natin ang susunod na mangyayari. Nawala ang momentum sa PLDT. Pagpasok ng 5th set, kitang-kita ang pressure sa high-speed hitters habang ang Cool Smashers kalmado na at nag-e-enjoy na sa loob ng court. Hindi natin pwedeng hindi bigyang diin ang performance ni Bernadette Pons, 28 big points. Siya ang nagsilbing anchor ng Creamline mula simula hanggang dulo. Ang kanyang work rate mula sa receive, depensa hanggang sa pagtapos ng rally ay pang MVP level. Pero ang X-factor sa larong ito, si Gemma Galanza. Matapos ang isang scoreless performance laban sa Akari, bumalik siya na may dalang apoy, 17 points, at karamihan doon ay nanggaling sa 5th set. Noong kailangan ng Creamline ng separator, si Gemma ang pumalo ng mga off-the-block hits at matitinding attacks para i-stretch ang lead sa 11-5. Huwag din nating kalimutan ang kontribusyon ni Eliza Valdez na nag-ambab ng 10 puntos at ang solidong gitna ni Pangs Panaga at Bea De Leon. Ito ang sinasabi nating balanced attack. Kahit sino ang ipasok ni Coach Sherwin Meneses, handang mag-deliver. Para sa mga high-speed hitters fans, masakit itong pagkatalo na ito. Bakit? Dahil sa papel, lamang sila sa blocking, 11 laban ng 10 ng Creamline. Halimaw si Malalwan na may 23 points at si Davison na may 22 points. Pero ang problema ng PLDT ay ang unforced errors at composure sa dulo. Nagbigay sila ng 31 free points sa Creamline dahil sa errors. Sa 5th set, tuluyang bumigay ang kanilang rhythm. Ang opensa na dati ay fluid, naging predictable. Noong huling play, ang attack ni Davison ay sumabit sa net, isang simbolo ng kanilang pagkapagod at pressure sa krusyal na sandali. Hindi sapat na makuha mo ang bentahe sa simula. Kailangan mong marunong pumatay ng laro at iyon ang kulang sa PLDT kagabi. Ang panalong ito ay hindi lang basta isang notch sa win column. Ito ay bawala sa buong liga. Kahit anong mangyari, hanggat hindi pa tapos ang laban, buhay ang Creamline. Tabla na sila mayon sa Signal Super Spikers sa taas ng semi-standings at asahan nating magiging mas matindi pa ang bakbakan sa mga susunod na araw. Sabi nga ni Bernadette Pons, recover muna sila, pero asahan ang kanilang best sa susunod na game. Champion mindset, ika nga. Anong tingin nyo? Kaya bang pigilan ng Signal ang momentum ng Creamline o diretso na ito ulit sa finals? I-comment ang inyong analysis sa ibaba. Muli, ako si Joust Volley. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas malalim na usapang volleyball dito sa ating channel. Saludo sa pusong palaban. Sir, please say to my vlog, yo, follow me. Follow who? Me. Oo. Please say to them, follow me. Follow me. On Facebook. Me, Buding. Not you. Buding. Sister. Follow Buding on Facebook. Thank you. Patingin. Ilayo mo, patingin. MVP. Ha? Erica.
Grabe, amoy na amoy. Yes, te. Yes. Wash your hands, te. Wash your hands! Ayan na, wash your hands. Ayan na. Yes. Tesa na yun sa'yo. Yes, kuya, kain. Thank you, kuya. Kain. Kanina na mo, Chef. Pari ka kay boy. Ay, nabukas lang. Crazy ka nun pala. Soft kiss. Ah. Ay, na! Oh, sino nagtago? Ito na! Tisisi! Guys, damihan niyo pa yung pagbibigay niyo kay Buding kasi nililibre niya kami dito. And ayun, sana araw-araw naman bigay mo ha. So kukuha ulit ako. Apo, te. At your service. Bye-bye! Thank you, te, Boding. Push na. Bade, anong purpose ng ganyan mo? Wala na yan. Agay! Ayun o! Wait lang ay! Dito na nga sa kamay. Agay! Agay. Para mabilis, no? Tinutong pa eh. Hindi kaya itong pagwa. Sige nga, ganun mo din mamaya. Ganun mo nga. Haluin mo. Yun. Ito na, oo. Sabihan niyo sila, i-follow ako. Please. Follow niyo si Ate Buding. Pare, kayo na masasabi mo? Follow niyo po siya para may pambayad na siya sa akin. Oo. Hindi kasi tayo nag-aabot, pare ko eh. Thank you. Baka naman, tingin in advance. Alam mo, masarap din yung watermelon. Gusto mo i-try yun. Tsaka yung mga nag-workout na sour. Tsaka yung gecko. Nako, napakasarap nun. Bongga, you know. Hi guys! Bakit hindi nyo pa fina-follow si Buding? Sinasabi ko sa inyo. O, nagtatampo na yan. Hindi, walang tampo. Walang tampo. Yung nagsasalita ka na eh. Ayan. Guys, follow nyo si Buding. Kapag pinalo nyo siya, may premyo kayo sa akin. Baka naman, Titan. Oh, baka yung sana. Baka tayo. Vitamins! Meron ako dito. Encanto. Encanto daw. Thank you! Mabait si Buding, malilibre ng kape to eh. Ay, kape? Napakabait naman. Tapos i-flood nyo na lang yung comments niya kung anong gusto nyo yung premyo. Thank you, Pongs! Bye guys! I-follow nyo na si Buding ha. Sinasabi ko sa inyo ha. Tapos paulit-ulit nyo panoorin yung mga video niya. Kasi nakakatawa naman siya. Wow! Lumalaki ng ulo ko. Paano kung ano yan?